Kinwestiyon ng ilang senador ang ilang contractor ng flood control projects na bagaman iba-iba ang pangalan ay iisa lang din ang may-ari. Sa kaso nitong mga Diskaya, mayroon silang St. Timothy, Alpha and Omega at St. Gerard nga na pinag-usapan nyo earlier. Tapos ngayon, lumalabas na may isa pa, Elite General Contractor. How would blacklists work kung nakapagtatayo lang din ang mga contractor ng bagong kumpanya para ikutan yung blacklist na yan? At bakit pa tayo nag-blacklist tapos nakakabalik lang? I think a closer coordination and cooperation, interagency, SEC, PCAB, DPWH, at least magkakaroon din ng checks and balances. Ano? Kasi siyempre magre-register yung corporation sa SEC or kung sole proprietorship sa DTI. So kung ma-check by way of good record check and background investigation, kung blacklisted, maski iba yung pangalan, matrace nila na pareho rin pala yung mga incorporators, wag na lang nila i-register as a corporation sa SEC. Partikular ito sa halos 20 billion pesos na taunang gastos nito para sa Engineering and Administrative Overhead o EAO. Nagulat ako that in the last 4 years, 2022 to 2025, it's a staggering 94 billion pesos. So, kung pang testing at quality control pero wala naman palang quality and ghost project pa, sayang tong pondo na to.